Po mga kababayan mong sir, this is Jam the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is February 14, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may 5th Street sa may Parada, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Addings Resort sa may Dolalia Street, Lingunan na Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Oo, yun minsan yun yung nilagay ng ating mga local government, especially no, at saka ng mga regional DRRN and mga council. Nahanapan nga ng device ni Daddy. Kasi nga sila ay nandun sa hangin ang inihanda kasi to, or rather that operation no, that is done is actually prepared na mas matagalan no, na nandun sila sa evacuation center dahil habang siyempre ganito yung sitwasyon ay nananatili sila doon sa mga evacuation centers. At ang ginagawa na rin kasi ito hindi lang evacuation centers no, yung mga relocation sites na doon sila papunta doon sa mga relocation sites. So there are areas na na mga identified at saka yung iba naman ay nakarelocate na rin talaga no, para sa ating mga kababayang apektado. Ito nga pagkataas ng alert level or rather the alert level of Bulgang ngayon. Okay po. Sir Juni, maraming salamat po sa update at happy Saturday po sa inyo. Ingat po. Maraming salamat, Sir Chan. Sir
Sir Julie Castillo ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, ang OCD. Mula po sa OCD, punta na po tayo sa Bicol dahil kasama naman po natin ang resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory mula po sa Facebook, si Dr. Paul Alanes. Dr. Paul, magandang hapon po sa inyo. Si Christian po ito, happy Saturday. Yes, good afternoon. Opo, ano po ang latest po na magbibigay po sa aming update po sa aktibidad po ng Bulkang Mayon? Yes po. So, as of kaninang po, ngayong alas 12 ng tanghali, alas 12 ng hapon gabi, nakapag-record po may monitoring network ng 107 actual event. Ito po dito ang nagsulot ng mga fire passages ng usot na umabot yung mga 2 kilometro yung haba, layo mula sa crater ng Volcano at 5 kilometers naman po. Samantalang kanina po nagkaroon ng pagbuga, abot. Pero overall po nasa alert ng Continue on T. Santiago Street for 1 kilometer. Dr. Paul, mas marami ba ito ngayon o bumaba naman na po? well, hindi natin sabi bumaba ano natin conservation team gabing 2 oras na pa. So, compare natin yung course kaninang alas 12 ng ating gabi mula ng hapon nasa 371. Pero more or less yung average na is naka-fluctuate yan hanggang 400 rockfall event. Pero hindi po ibig sabihin na kahit itong 167 ay mas mababa compared to sa alert class natin 12 hours ago. Hindi po nagbabago yung alert level ng Bulkang Mayon. Actually, yung naman natin 12 hours pa lang itong napansin ko na update. Kaya ang bilang natin sa pagpulit kanina, 24 hours. So, more or less, ano po yan, sa ngayon wala pa tayong hindi natin masabi mas mababa na ngayon. Pero based on our analysis ng other data, nasa matawag natin sa days ang variable results like your escalation or Opo, pero kung nakikita natin ano po kaya ang dahilan bakit nasa alert level di pa po? Yung parameters na natin is nasa a state of corruption. Now, more ang special assessment natin, ang potential natin na assessment natin kapag nagkakaroon ng corruption, pero mga pakso, o kaya ay ibang mga talaga mayroong bumabagsak na po. Pero, definition ko po, by definition, time na maggaba, kahit magsaga ang isang lugar, isang eruption. Kaya, ang kaya po, i-maintain natin yung alert level. At ilagay na po yan, dahil umabot ko lang yung Islamic or permanent issue, dahil ito pong bulkan. Opo, yung nabanggitin nyo na 7 pyro transient density curve, tama po ba yung Uson? Opo. At kailan mo nangyari ito? Pag yung nangyari na yung bawang halos yan. Ito na yan, wala kami ng ating gabi hanggang ngayong nag-12 ng tanghali. So halos hour yan, meron nangyayari na usod. Opo, at para lang po sa kaalaman po ng mga siguro first time itong naririnig itong term na to, ano po ba ang itsura kapag may malabas po na ganyan mula po sa vulkan? Yung fire blast festival po, yun po yung considered na most hazard, number 1 na hazard mo, yung volcanic hazard. Sa history po ng Mayon Volcano, lahat po karamihan ng mga namatay, maliban sa hazard ng lahar, ay galing po sa fire blast festival. So napakabilis po yan, napakabilis na bumababa. At as of state, as late as 2013, meron tayong mga casualties na nagsisilip po sa Mayon Volcano dahil nga po sa fire blast festival, kasama na po yung ilang mga pesuhang tumaw. Opo, dahil po sa exposure o inabot po sila nung lumusod. Yes po, kumapos na nung fire blast festival. Pero may risk din ba yan, Sir Paul, kung halimbawa may amoy pa sa, may specific pa sa amoy na maaaring
activities din po doon sa mga makakalakap kahit kung nasa malayong area na? Ang pero ang pinaka-hazard niya ay tulad ng pagkasunog, o kaya ay yung suffocation, kawalan ng hangin. So, hindi kaya yung mapagtakan ng mga patok. With regards to sa hazard sa labas, kadalasan yung kasamaan yan ng mga usod ay yung Islamic permanent. Sa labas naman po, ang maaaring hazard na abuso o maaaring lumabas ng Islamic permanent doon ay yung naman hazard ng asipon o siniwasan. Pero so far naman po based on the report ng local government unit, wala naman po nakakaraan pagpagsakan. As we speak ba, Sir Paul, may mga Continue for asipon, 400 meters, then turn right onto F. Dulalia Street. Yes po. Sa ngayon po, wala naman po as per report po ng mga local government unit, so asipon po ay noong Miyerkules hapon. Ano po ilang po mga LGU sa paligid po ng vulkan yung mas kailangan po paalalahanan o karoon po ng mas extra caution po dahil po sa activity? Ang sa ngayon, yung marami tayong mga actually yung ngayon po yung sa devices ang isang local government. Pero In 200 meters, turn right onto F. Dulalia Street. ang most vulnerable na local government unit na bayan ay yung pagkakal ng west, southwest, eastern, daw, Bataan, Samad, Bordas ng Daragaan, hanggang San Pedro. At ito para lang mabigyan natin ng heads up extra caution lang, alam mo natin nag-ingat naman po sila. Itong Sir Paul, kasi kausap ko din ang pag-asa kanina. In 100 meters, turn right onto F. Dulalia Street. Nakakaranas po ng pagkugan. May epekto po ba yan doon sa ongoing mapapang activity ng vulkan ngayon? Of course, kapag may paggawa ng pagkulan, bagyo, ang susunod na hazard na dapat natin ay problema naman sa lahar. Pagdating naman po sa lahar, hindi na po nag-aantay yung permanent zone. Kahit po anong ilog po ng lahar, ang po ng ilog In 90 meters, turn right. ay maaaring magkaroon ng lahar. Pero so sa huling po, nagkaroon ng tahar noong nakahuli yung tayo. Sa mga dyan, bago ng pinabatan yung portion ng kamay. Okay. Ilang kilometer nga po ang danger zone, Sir Paul, kapag alert level 3? Yung pagkakas basis po, ang Sira ko sa ngayon, kapag alert level 3 ang advice natin ay magkaroon ng vaccination, paligid hanggang lancer. At ano pong mga activities ang bawal na pong gawin sa paligid ng vulkan yung pagpupudoon sa 6 kilometer permanent danger zone kasi siyempre sikat po doon sa destination ng vulkan ngayon. Well, most obvious po na hindi daw talaga pwede gawin. Ay mga economic activity. Alam naman din natin na maraming economic activity sa paligid ng mga Pilipino, kasama na yung farming at yung mga Sino po? pagkuha ng mga construction materials. Pero kasama na rin po dyan of course yung bawal na talaga yan para sa actual. Thank you po. Sige po, ingat po. God bless po. Thank you.
po at yung mga Ayan, so ni-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Patay tayo dyan. Ang layo nito. Ay, grabe naman bato to sa atin. Layo, tapos ang mura lang ng ano, tapos traffic yung dadaanan natin. Ay, Diyos ko. Pangit dito. Ay, nako. ano ang indication natin tungkol na Company ng kumikita talaga pag ganito. level ng vulkan na Ay, nako. talaga ang kanyang kalagayan. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po.